Magandang araw sa inyong lahat mga kadya. Ako si Joseph, 31 taong gulang, isang ganap na architect. Sa paningin ng iba, tagumpay ang aking buhay. May matatag na karera, maayos sa pamumuhay, at isang anak na nagsisilbing sentro ng aking mundo. Ngunit sa likod ng bawat disenyong ginagawa ko, may isang pundasyong gumuho na hinding-hindi ko na muling maitatayo. Ang aking dangal at ang buhay ng taong pinakamahalaga sa akin. Nais kong ibahagi ang kwentong ito, hindi para magmalinis, kundi para magsilbing babala. Nang panandali ang init ng pagnanasa, ay kayang mamatay ng isang habang buhay na liwanag. Nagsimula ang lahat 4 na taon nang nakakaraan. Naghahanda ako noon para sa architect licensure exam. Ang aking kuya Paul ang tumayong ama, ina, at sandigan ko. Simula nang maulila kami. Siyang nagpaaral sa akin, nagtiyaga sa mga bayarin sa eskwelahan, at naniwala sa kakayahan ko. Hindi madali ang pinagdaanan naming dalawa. Naaalala ko pa kung paano siya gigising ng madaling araw para pumasok sa trabaho. Uuwi ng pagod, pero mingiti pa rin kapag tinatanong ako kung kumusta ang pag-aaral ko. Kahit kapos kami noon, hindi niya ako pinaramdam na kulang ako sa kahit ano. Para sa kanya, sapat nang makita niya akong nangangarap at unti-unting naaabot iyon. Dahil kailangan ko ng katahimikan para makapag-focus, inalok ni Kuya Paul na doon muna ako tumira sa rest house niya sa Tagaytay. Joseph, doon ka muna sa bilya. Magandang klima roon. Sariwang hangin at walang istorbo. Mas makapag-review ka. Sabi niya sa akin. Napakalaki ng pasasalamat ko. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong pagkakataon? Ang Tagaytay ay parang ibang mundo. Malayo sa ingay ng syudad. May malamig na hangin na tila yumayakap sa balat. At may tanawin na lawa na tila nagbibigay ng katahimikan sa isip. Ang bilya ni Kuya ay malawak, moderno, at napapaligiran ng mga punong kahoy na tila nagbabantay sa katahimikan ng lugar. Doon, naisip ko, ito na ang pagkakataon ko. Ito na ang simula ng pangarap ko. Pagdating ko sa Tagaytay, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ang eleganteng napakagandang live-in partner ni Kuya, si Erica. Si Erica ay parang isang sining na nabuhay, sopistikada, matalino, at may taglay na karismang mahirap iwasan. Hindi lang siya basta maganda, may kakaiba siyang aura. Para bang bawat galaw niya ay may kumpiyansa, bawat tingin ay may lihim, at bawat ngiti ay may kwento. Simple lang suot niya noon, isang maluwag na puting damit. Ngunit sa kanya, nagmistulang obra maestra. Nang ngumiti siya at inabot ang kamay ko bilang pagbate, may kung anong kakaibang kabang dumaan sa akin. Isang pakiramdam na pilit kong itinulak palayo dahil alam kong hindi iyon tama. Dahil si Kuya Paul ay isang matagumpay na kontraktor at laging nasa out-of-town projects. Kaming dalawa lang ni Eric ang madalas naiiwan sa malaking bilya. Sa simula, maayos ang lahat. Erico was the perfect host. Ipinagluluto niya ako. Mga simpleng pagkain na parang mas sumasarap dahil sa paraan ng paghahain niya. Tinitiyak niyang maayos ang study area ko. Malinis ang mesa. Maayos ang ilaw. Tahimik ang paligid. Minsan pa nga, nagtitimpla siya ng kape para sa akin kapag napapansin niyang napapagod na ako sa kakabasa. Magpapahinga ka rin, Joseph. Hindi lang utak ang pinapagana sa pangarap, pati katawan. Madalas niyang paalala. Sa mga sandaling iyon, para siyang isang taong nagmamalasakit. Hindi lang bilang partner ng kuya ko, kundi bilang isang taong tunay na nakakaintindi. Ngunit habang tumatagal, ang mga simpleng kamustahan ay naging malalim na usapan. Nagsimula iyon sa mga tanong tungkol sa architecture, kung anong design ang gusto ko, anong klaseng bahay ang pangarap kong itayo, hanggang sa napunta sa sining, mga paborito naming painting, ang kahulugan ng espasyo at liwanag, ang emosyon na kayang ipahayag ng isang disenyo. Hanggang sa isang gabi,
Habang nakaupo kami sa beranda at pinagmamasdan ng mga ilaw sa malayo, nag-ibang tono ng usapan. Tingin mo, Joseph, masaya ka ba sa buhay na pinili mo? Tanong niya, mahina pero diretso. Hindi ko agad nasagot dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. At doon nagsimulang mga pag-uusap na hindi na tungkol sa pangarap, kundi tungkol sa kakulangan, sa mga bagay na hindi namin masabi sa ibang tao, sa mga tanong na matagal nang nakatago sa loob namin. Doon ko naramdaman ng isang uri ng koneksyon na hindi ko dapat naramdaman para sa babae ng kapatid ko. Isang gabing maulan at napakalamig sa Tagaytay. Nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmula sa fireplace sa sala. Nagtimpla kami ng kape para magpainit. Nakaupo kami sa harap ng apoy. At ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tensyon na matagal na naming itinatago. Malakas ang patak ng ulan sa bubong. Parang bawat bagsak ay may dalang bigat. Ang hangin ay sumisingit sa bintana. Nagbibigay ng malamig na dampi sa balat. Sa loob ng bilya, ang apoy sa fireplace ay kumikislap. Sumasayaw ang liwanag nito sa dingding na tila ba naglalarawan ng mga lihim na hindi namin masabi. Tahimik kaming dalawa. Ang pagitan namin ay ilang pulgada lang, pero parang napakalayo. O marahil, napakalapit na. Ang bawat higop ng kape ay hindi sapat para mapawi ang kaba na unti-unting bumabalot sa amin. Hindi na ito ang dating katahimikan na payapa. Ito ay katahimikang mabigat, punong-puno ng mga salitang hindi mabitawan. Minsan, ang hirap mag-isa rito, Joseph. Bulong ni Erica. Si Paul, laging trabahong inuuna. Pakaramdam ko, bahagi lang ako ng dekorasyon ng bahay na ito. Hindi ko agad siya nilingon, pero naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang paggalaw ng kanyang kamay. Mahina, parang walang lakas. Nang sa wakas ay tumingin ako sa kanya, doon ko nakitang isang bahagi niya na hindi niya ipinapakita noon. Ang lungkot na tahimik niyang dinadala. Ang mga mata niyang dati puno ng kumpiyansa. Ngayon ay may halong pagod at pangungulila. Para bang sa kabila ng ganda ng lugar, ng laki ng bahay, at ng marangyang buhay, may kulang pa rin. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang aking Kuya Paul na nagpagod para sa akin. Ang nakita ko lang ay ang malungkot na mga mata ni Erica. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay para damayan siya. Ngunit ang haplos na iyon ay naging simulan ng aming pagkakasala. Hindi na namin napigilan ang pagnanasa. Sa harap ng fireplace, sa ilalim ng bubong ng lalaking nagbigay sa akin ng kinabukasan, doon ko ipinagpalit ang aking utang na loob sa isang gabi ng kaligayahan. Ang init ng apoy ay tila sumabay sa init ng emosyon na matagal na naming kinimkim. Sa bawat segundo na lumilipas, unti-unting nawawalang boses ng konsensya. Napapalitan ng bulong ng damdamin na pilit naming tinatanggihan noon. At sa gabing iyon, tuluyan kaming bumigay. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa kahinaan naming dalawa. Ngunit kasabay ng pag-init ng sandaling iyon, ay ang malamig na katotohanang hindi namin kayang takasan. Na sa bawat pintig ng puso, may kapalit itong sakit. Na sa bawat yakap, may kasamang pagkakasala. Nagsimulang isang palihim na ugnayan. Habang nagre-review ako sa umaga, ang utak ko'y nasa gabi na naman naming pagsasama. Ang mga librong dapat kong inuunawa ay nagiging malabo. Dahil ang bawat pahina ay napapalitan ng alaala ng aming mga lihim na sandali. Minsan, nakatitig lang ako sa mga plano at drawings ko. Pero ang naiisip ko ay kung kailan kami muling magkikita ng walang nakakaalam. Ang dating malinaw kong layunin, ang makapasa sa exam, ay unti-unting natatabunan ng isang bagay na alam kong hindi dapat. Inuusig ako ng konsensya ko. Sa bawat paglakad ko sa loob ng bahay, pakiramdam ko, may matang nakatingin, may nakakaalam. Kahit wala si Kuya Paul, ramdam kong presensya niya sa bawat sulok.
Sa bawat pader, sa bawat bagay na siyang nagpapagawa, siyang nagtataguyod. Tuwing tatawag si Kuya Paul para kumustahin ako, gusto kong magpalamon sa lupa. Hawak kong telepono, nanginginig ang kamay ko, at pilit kong pinapakalma ang boses ko para hindi niya mahalatang bigat na dala ko. Galingan mo sa exam, Joseph. Ipinagmamalaki kita. Ang madalas niyang sabi. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Dumating ang punto na hindi ko na kayang bigat. 1 linggo bago ang exam, nagpa siya akong umalis sa bilya. Sinabi ko kay Erica na kailangan na nating itigil ito. Gilit man o lungkot ang naramdaman niya, hindi ko na inalam. Pero bago ako umalis, nakiusap siya. Sa mga araw na iyon, halos hindi na ako makatulog. Ang bawat paggising ko ay may kasamang bigat sa dibdib. Parang may batong nakadagan na hindi ko maalis. Kahit anong pilit kong mag-focus sa review, bumabalik at bumabalik ang alaala ng aming mga nagawa. Minsan, habang nakatitig ako sa salamin, hindi ko na makilala ang sarili ko. Ako ba yung lalaking pinaghirapan at pinaniwalaan ng kuya ko? O isa na akong taong kayang sirain ng lahat para lang sa panandali ang damdamin? Kaya nang magdesisyon akong umalis, alam kong iyon na lang natitirang tama na kaya kong gawin. Kahit huli na, kahit wasak ng lahat, gusto kong kahit papaano ay may maitama pa ako. Isang huling gabi, Joseph, bilang pamamaalam. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Sabi niya habang umiiyak. Nakatingin siya sa akin noon, basang-basang mga mata. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung totoo ba ang pangako niya o bahagi lang iyon ng emosyon ng sandali. Pero ang alam ko lang, mahina ako. Sa halip na tuluyang umalis, tumigil ako. Sa halip na piliin ang tama, muli kong pinili ang mali. Sa kahinaan ng aking loob, pumayag ako. Ngunit ang huling gabi na iyon, ang naging huling gabi rin ng katahimikan sa aming mga buhay. Dahil sa sobrang pagod at puyat, nakatulog kaming magkayakap sa master's bedroom. Sa kama mismo ni na Kuya Paul at Erica. Ang kwartong iyon, dati simbolo ng relasyon nila, ay naging tahimik na saksi sa pinakamasakit naming kasalanan. Ang mga dingding na iyon, ang kama na iyon, ay parang sumigaw ng katotohanan na pilit naming tinatakasan. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakatulog. Ang alam ko lang, ang katahimikan ng gabing iyon ay biglang nabasag. Nagising na lamang kami sa isang malakas na kalabog ng pinto. Doon, nakatayo si Kuya Paul. May dala siyang bulaklak at cake. Balak pala niyang isorpresa si Erica dahil natapos ng maagang project niya. Ang sorpresa ay napalitan ng malagim na eksena. Parang tumigil ang oras. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Basang-basa sa ulan. Hawak ang mga bagay na dapat sana'y simbolo ng pagmamahal. Unti-unting nahulog sa sahig ang bulaklak mula sa kanyang mga kamay. Sumunod ang cake. Hindi ko malilimutan ang itsura ni Kuya. Ang galit, ang panlulumo, at ang pandidiri sa kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita ng matagal. Hanggang sa sumabog siya. Sinugod niya ako, pinagsasapak, at pinagsisipa. Hindi ako lumaban. Tinanggap ko ang bawat galos dahil alam kong kulang pa iyon sa ginawa ko. Ang bawat suntok niya ay may kasamang sakit na hindi lang pisikal. Para bang bawat tama ay nagsasabing, itong kapalit ng tiwala na sinira mo. Layas! Layas kayong dalawa! Huwag ko na kayong makikita kahit kailan! Sigaw niya na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang boses niya ay puno ng galit. Pero sa ilalim nito, ramdam ko ang sakit. Isang sakit na ako mismong may gawa. Dali-dali kaming umalis. Sumakay ako sa aking sasakyan, habang sa Erica naman ay nagmamadaling sumakay sa kanya. Umuulan ng malakas noon. Habang nagmamaneho ko palayo, puno ng luhat hiya. Nakita ko sa side mirror ang sasakyan ni Kuya Paul. Hinahabol niya kami. Marahil sa tindi ng galit niya, hindi niya na mapigilan ang sarili.
Ang kalsada'y madulas. Halos wala nang makita dahil sa ulan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagiging malabo, parang mga aninong gumagalaw sa dilim. Ang tibok ng puso ko'y parang sasabog sa dibdib ko. Bigla na lang, isang malakas na busina at kalabog ang narinig ko sa madilim na kalsada. Pagtingin ko sa likod, wala nang ilaw ng sasakyan ni kuya. Nahulog siya sa bangin. Parang nabingay ko sa katahimikan na sumunod. Tumigil ako at bumaba. Sumisigaw sa gitna ng ulan. Ang tubig ulan ay humahalo sa luha ko. Pero wala na akong pakialam. Tinawag ko ang pangalan niya ng paulit-ulit. Umaasang sasagot siya. Kahit isang beses lang. Ngunit ang tanging sumagot ay ang alon ng hangin at ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Ngunit huli ng lahat, nang rumesponde ang mga otoridad, wala nang buhay si Kuya Paul. Namatay siyang may galit sa akin. Namatay siyang huling alaala niya sa akin ay ang pagtataksil. 3 taon nang lumipas, marami nang nagbago. Si Eric ay lumipad patungong Singapore, ilang buwan matapos ang libing. Hindi na niya kinayang kahihiyan at ang multo ni Kuya Paul. Ang mga huling araw niya rito ay punong-puno ng katahimikan. Hindi na siya katulad ng dati. Wala nang kumpiyansa. Wala nang mga ngiting madaling ibigay. Madalas ko siyang makitang nakaupo lang. Nakatulala. Parang may nahabol na alaala na hindi na maibabalik. Hindi na rin kami halos nag-uusap. Wala na kaming dapat pag-usapan. Dahil ang lahat ay nasabi na at ang lahat ay nasira na. Isang umaga, tahimik siyang umalis. Walang drama. Walang paalam na mahaba. Iniwan niya lang isang liham. Maikli, diretso, at puno ng pagsuko. At kasama noon, ang isang sanggol. Ako naman, naging ganap na architect. Pero ang titulong ito ay walang silbi para sa akin. Narito ako ngayon sa probinsya. Inaalaga ng isang batang lalaki na pinangalanan kong Paul Jr. Si Eric ang nanganak sa kanya. Ngunit iniwan niya ang bata sa akin bago siya umalis. Ang probinsya ay tahimik. Malayo sa ingay ng lungsod. Malayo sa mga alaala ng bilya. At malayo sa lahat ng taong maaaring kumilala sa akin. Dito, simple ang buhay. Umaga pa lang, gigising na ako para ihandang gatas si Paul Jr. Papalitan ng kanyang lampin at siguraduhing maayos ang bawat kailangan niya. Sa bawat pag-iyak niya, nararamdaman kong responsibilidad na hindi ko kailanman pinlano. Pero buong puso kong tinanggap. Unti-unti, natutunan kong maging ama. Kahit hindi ako sigurado kung karapatan ko ba iyon, natutunan kong magpuyat hindi para sa review, kundi para alagaan siya kapag may lagnat. Natutunan kong magluto ng simpleng pagkain, magliba, at gawin ng mga bagay na dati ay hindi ko man lang iniisip. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi ng buhay ko na hindi ko kayang ayusin. Ang konsensya ko. Hanggang ngayon, may duda sa puso ko. Hindi ko alam kung anak ba siya ni Kuya Paul o anak ko. Hindi ko na kinuha ang DNA test. Para saan pa? Sa paningin ko, ito na ang paraan ko ng pagbabayad sala. Ang palakihin ng batang ito. Ibigay ang lahat ng pangangailangan niya at itanim sa isip niya na ang kanyang amang Paul ay isang bayani. Sa tuwing magtatanong siya balang araw kung sinong kanyang ama, alam ko nang isasagot ko. Hindi ang katotohanan na maaaring makasakit, kundi ang katotohanang nararapat niyang paniwalaan na ang kanyang ama ay isang mabuting tao, isang lalaking nagsakripisyo, nagmahal at nagbigay ng lahat. Dahil iyon ang Kuya Paul na nakilala ko at iyon ang Kuya Paul na gusto kong maalala niya. Tuwing gabi, tinititigan ko si Paul Jr. habang natutulog. Nakikita ko ang mukha ni Kuya sa kanya. At doon, muling bumabalik ang lahat ng pagsisisi. Ang bawat paghinga niya ay paalala ng aking kasalanan. Ang bawat inosenteng ngiti niya ay tila tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan,
Hinahaplos ko ang kanyang buhok habang mahimbing siyang natutulog at nagpapabulong ako ng isang tahimik na pangako. Naggagawin ko ang lahat para maging mabuting tao siya, na hindi niya mararanasan ang sakit na ako mismong lumikha. At sa bawat araw na lumilipas, pilit kong binubuo ang isang bagay na karapat-dapat para sa kanya. Kahit alam ko ang pundasyon nito ay isang kasalanang hinding-hindi na mabubura. Ang bawat tagumpay ko sa karera ay inaalay ko sa kanya. Bagamat alam kong hinding-hindi ko na maririnig ang kanyang boses na nagsasabing proud siya sa akin. Mga kadya, ang utang na loob ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa respeto at katapatan sa mga taong nagtayo sa atin noong tayo'y nasa ibaba pa. Huwag nating hayaan na mga panandaliang sarap o pagnanasa ay sumira sa mga relasyong binuo ng maraming taon. Ang tukso ay laging nariyan, ngunit ang konsensya ay habang buhay na maniningil. Huwag ninyong hintayin na mawala ang isang tao bago ninyo ma-realize ang halaga nila. Dahil ang pagsisisi, kahit gaano pa ito kalalim, ay hindi kailanman kayang ibalik ang buhay na nawala dahil sa ating pagkakamali. Kayo, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Joseph? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon at payo para sa ating sender. Maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa susunod, Ja Confession.